ano muna natin, ha? Congrats muna natin si Pangulong Bongbong Marcos. Nako po, lalong tumaas ho. Di ba noong nakaraang buwan, naglabas ang Okta Research na si Pangulong Bongbong Marcos, tumaas ang ratings. BP Inday Sara, bumaba. Ito, naglabas na naman, ha? Bagong survey. Tumaas na naman ho lalo ang trust rating ni Pangulong Bongbong at VP Inday Sara Duterte ay nagtuloy-tuloy nang bumaksak. Apply muna natin mga kababayan. Baka di maniwala yung mga DD shit. Tumaas ang performance at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba ang performance rating ni Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. Tumaas ng 4 percentage points ang performance rating ni Marcos nang sabihin ng 55% na satisfied sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin. 50% naman ang nasiyahan sa performance ni Duterte ngayong Marso, mas mababa ng 4 percentage points noong Disyembre. Pagdating naman sa trust rating, 54% ang nagsabing nagtitiwala sila sa Pangulo noong Marso, mas mataas ng 6 percentage points noong Disyembre. Tumas din ng 2 percentage points ang trust rating ng Vice na nasa 55%. Pero ayon po sa Okta Research, nasa loob ito ng margin of error na plus-minus 3%. Nako. Kaya maaari itong ma-interpret na statistically unchanged. Ayon pa sa Bumaba. Okta, makikita sa mga resulta ang diverging public sentiment o paghihiwalay ng sentimiento ng publiko nitong first quarter ng 2026. Ang non-commissioned survey ay isinagawa noong March 19 hanggang 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Okay, congrats naman natin si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, ha? Congrats, Mr. President. Okay, salamat din sa inyo sa tuloy yung pagsuporta kay Pangulong Bongbong. Kasi mga kababayan, alam nyo, itong mga DD-shit, although maingay ho sa social media, hindi naman ito yung pinakamalaking porsyento ng populasyon sa Pilipinas. Wala ito. Baka mga gaganyan lang yun. Yung mga nasa social media, mga gaganyan lang yan. Marami pa rin ho mga populasyon dito, Luzon, Visayas, Mindanao, na talagang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita nila talagang nagtatrabaho, talagang malayong-malayo yung klase ng trabaho, pamamalakad ng gobyerno ni PBBM kaysa sa nagdaang administrasyon Duterte. Tahimik lang yung mga yan nanonood. Nagmamasid, nag-a-analyze kung sino talaga ang mas nagtatrabaho, nagbibigay ng magagandang programa, tulong sa Pilipinas, tulong sa mamamayang Pilipino, kung paano itulay ang mga nararanasang kahirapan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Tahimik lang yung mga yan. Yung mga maingay sa social media ng mga DD-shits, maniwala, gagarampot lang yan. Mas marami pa rin hong may mga utak. Tahimik lang. Nagmamasid lang. Eto, magpunta tayo ngayon mga kababayan. Kung itong Supreme Court ay pinasasagot lang pa lang naman, pinakokomento pa lang naman si Pangulong Bongbong Marcos about dito sa grupo, di malaman kung sinong grupo yan. Na eto si PBBM ay magkomento about do sa petisyon na kung saan may kailangan dumang sa serological test. Ay walang saysay, walang dahilan. Kasi wala naman nakikita nga kay PBBM eh. Eto kay VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Kung tutuusin, si VP Inday Sara Duterte, dapat nga idaan ito sa neuropsychological test. Kita mo si PBBM, bakit ilalabas ang kanyang health bulletin o ano man? Wala naman, malakas siya. Wala naman nakikitang sakit sa kanya. May nagpa-viral lang na may na colon cancer, wala naman. Hindi katulad kay VP Inday Sara Duterte. Dapat i-check ang utak niyan. Sa mga pinakikita ho niyang pag-uugali. Isipin niyo, pangalawang may mataas na posisyon sa gobyerno dito sa Pilipinas. Public servant, kababaeng tao. Hindi ho normal yung mga pinakikita niyang karakter, pag-uugali, pananalita dito ho sa harap ng kamera, dito sa ating mamamayang Pilipino.
sabi nila kailangan daw si PBBM mag-pair follicle test para daw masabi ang isang namumunong presidente nasa maayos na pag-iisip. Lahatin na natin. Dapat buong Pilipinas na. Hindi lang naman presidente ang namumuno, although siya ang pinakamataas, pero marami pa rin namumuno. Mayor, governor, vice. Marami. Lahat na natin. Ha? Aanin mo ang presidente, hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ha? Aanin mo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot, tapos yung isang mayor sa lungsod, adik. Ano din yun? Delikado din yung taong bayan. Wala rin kwenta. Ha? Kung tutusin, mas abot kayo ng mga mayor, vice mayor dyan sa lungsod Naniniwala kayo? Mas abot kayo Dahil kayo taga dyan Si Presidente nandito sa Metro Manila. Ang vice mayor, mayor, governor, vice governor, yan talaga ang madalas araw-araw yung kasama dyan sa lugar ninyo. Kaya dapat yan ang mas maayos. Tindihan nyo, mga ingot. Lahat na natin. Kasi kung si PBBM lang, parang nagkakautukan lang. Para bang ang nangyayari, para bang pinupolitika lang siya. Pinupolitika lang. Hindi ka tulad ito ni BP Inday Sara Duterte, isipin mo. Si PBBM gusto niya putulan ng ulo. Ini-imagine niya raw. Tapos yung bangkay daw ni Marcos Sr., uhukain niya, tatapon niya sa West Philippine Sea. Tapos kumakamura kay Epelisa, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, piniay niya. Nakikipag-usap sa red killer, papapatay niya raw yung 3. Pag gumarap sa camera, nung tanong, ito dapat ang panyuro sa psychiatrist exam. Kasi kung ganyan meron kang anger management or na meron kang pag-uugaling ganyan na para kang nager, hindi ka po pwedeng mamuno bilang presidente ng Pilipinas. Hindi ka po pwede. Huwag niyong kakalimutan, isipin mo, ang isang presidente hindi nga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. May tama naman ang utak. Di ganun din yun. Hindi rin siya fit para humawak ng bansa. Hindi lang sa pinagbabawal na gamot yan. Kailangan maayos din ang utak mo.